Bless day mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo sa duty natin, lalo po yung mga naka-duty ba at duty pa lang. Isipin po natin palagi yung ating safety and security. Lagi natin tatandaan bilang mga security personnel. Unahin natin yung sarili natin. Sabi nga, safety first bago yung iba. Normal po yan. Okay, so yung topic po natin ngayon, napapansin po natin or in my observation po, no, marami talagang mga security personnel na kumbaga wala sa puso nila yung pagiging security guard. Yung mapapansin po natin na hindi nakaangkla yung pagiging security guard nila kung ano sila ngayon. Ibig sabihin, parang ano lang po siya, temporary lang na hindi naman talaga kailangan or panawid lamang yung kanilang trabaho bilang guard. Totoo naman po yan, wala namang kasi kahit saan po namang trabaho hindi natin masasabi na dito na ako fit, eto na yung trabaho ko. So, i-ano po natin, mas himay-mayin po natin, ano kaya yung mga reason. So, una, syempre talaga naman, kilaro, kung ito ang criminology graduate, tapos ng pagtuturo, guro, or ano pa man na hindi pa nakakapasa ng board exam, pumapasok sila sa pagiging security guard. marami akong na-encounter or nakasama mga ganyan, na pag tinanong natin pansamantala lang to sir, nahirap kasi humanap ng trabaho tsaka hindi pa ako nakakapag-exam, mag-guard lang muna ako. May mga salitang lang. So doon ko makikita na talagang hindi ito yung talagang ginusto niya. Kahit naman sino, kahit man po ako nung time ko, hindi ko naman talaga pinili yung ganitong trabaho. Kumbaga iba sa linya ng aking supposed to be dapat. Kaya lang syempre sabi nga, God have a purpose. May mga reason kung bakit nandito tayo, kung ano man tayo ngayon. Dapat ipagpasalamat po natin. So una po, bibigyan ko kayo ng 4 lang po na reason kung bakit wala sa puso ang pagiging security guard ng mga security guard ngayon. Kaya kumbaga nagtitake advantage lang sila, parang may panawid lang sa araw-araw, paggastos, bakit sa boarding house, especially pag nasa Manila ka, pang sa pamilya. Pero lagi kong iiwanan muna ito ngayon bago tayo magpatuloy kung ano man po meron tayo ngayon, maging security guard ka or mga hanap buhay meron ka, especially sa mga security, ipagpasalamat po natin sapagkat biyaya po yan. Kasi sarili mo yung dala mo po dyan pag nasira ka sa pagiging guard, ikaw yan. Kung gusto mong maging halimbawa, maging police ka, kasi nag-iintay ka lang ng makapasa ka, syempre ang dahil pa pong training yan, hindi naman ganun kadali na pag bumasa ka sa board exam automatic police ka na agad. Madami pa pong training, meron akong mga kasama din tapos na, pasado na, pero inyet hindi pa sila naka-duty. So dapat kasi halimbawa nga po, pumasa ka na, magpupulis ka sa pagiging guard mo, napabayaan mo, nagka-problema ka, di ba, na sanction na ano ka dun sa nagkaroon ka ng problema sa kunayban, sa theft, mga ganyan. So paano ka magiging pulis kung may kaso ka na, di po ba? So dapat kung ano yung pahalagahan natin dahil madadala natin to papunta doon sa kung ano man yung gusto natin, di po ba? So kahit ano po yan, kahit anong criteria ng hanap buhay na gusto mong gawin after mo maging security, dapat mahalin po natin yan. Okay, ano yung mga reason kung bakit hindi nagiging effective security guard yung mga guard na ngayon? Kahit po naka-duty na, talagang mapapansin mo they are not effective. Sa akin po, marami akong na-handle yan. Kahit naman, hindi naman tayo perfect lahat pero yung maramdaman man lang sana nila yung kahalagahan ng trabaho nila. They have to salute their duties, their uniform, dapat nandun. Kaya yung iba parang wala lang, makasuot ka ng uniform, okay lang. So bakit ko tinatopic to? To help other security guard na dapat mag-boom kayo. Yung mag-boost up kayo na talagang pahalagahan ninyo na kayo'y irespeto. Kasi ang daming guard ngayon na pupunta na pupuli. Na pagsasabi ang arrogante, bastos, walang modo, yan na makikita mo. Bisa sinisigawan pa ng mga client, yun yung gusto kong mawala. Dapat ipakita. Dapat sa paano natin mawawala po yung ganon. Ipakita mo bilang security guard, be firm, be assertive, but not rude. Sabihin dapat, alam mo dapat yung ginagawa mo. Ipakita mo na alam mo yung trabaho mo. Na ginawa mo yan, trabaho mo yan, hindi para kailangan lang na ma-please sila. Hindi. To protect them. Yun yung reason. Kaya dapat ang guard marunong Diba? Okay. Ano yung 4 lang pinibigyan kung bakit hindi sila effective? Number 1, napipilitan lang maging guard. Yun nga, kaya sinabi ko na
Okay, panawid butas lang, sandali lang naman mag-guard, magka-license ka, security guard na, hindi na ako tatagal dito, ilang buwan lang to, okay na to. Yan, napipilitan lang. So dapat alisin natin yung pilit na yan. Dapat pag nakita tayong gusto ko mag-security guard, pag-aaralan ko, alam ko may tutulto. Kasi po kung ano man yung trabaho natin ngayon, makakatulong po yan. Mag-grow po tayo doon sa pupuntahan natin. Kumbaga stepping stone po yan. Ang pagiging security guard po, sobrang ganda po ng trabaho. Unang-una, essential siya na masasabi. Kasi bago gawin ng isang building, halimbawa bakanting lote, may guard na. Itayo ang building, may guard na, dadagdagan pa. Hanggang magkaroon na ng mga company pa yung dadagdagan. Magsarado halimbawa ang building, just in case. Ang may iwan, gwardiya. Sabi nga, una't huli, gwardiya ang nandiyan sa mga company nila. Diba? Sobrang ano. Tapos, mapapansin mo, kahit sabihin natin yung guard, hindi siya ganun ka-attentive sa trabaho niya. Dapat due respect. Yung mga client, mga tenant, mga nakakakita. Kasi ang hirap po ng trabaho niya. Hindi biro. Kaya dapat, kung napansin natin na talagang parang hindi siya kaigay-gaya, bilang tao, irespeto natin. Kasi yung mga tao na nagbubuli ng guard, sabi ko sa mga guardia, kung hindi naman kayong bastos eh. Dahil sinasabi sila, may mga ganon, alam po natin yung real to. Sila yun. Huwag natin i-big deal yun. Kumbaga pag ganon sila, arrogante sila, sabi bastos ka, ramdam mo. At ako, alam ko na din naman, mga security ko, hindi naman ganyan. Bastos, hindi naman perfect, pero hindi naman ganyan sila kung magkanan. Kumbaga, yung deliberation lang. Minsan kasi, paano mo i-deliver yung yun minsan crucial eh. Tama yung sinasabi mo, pero paano mo sinabi? Tama na tama na ikaw magpatupad ng policy, pero paano mo siya i-deliver, paano mo siya i-implement. Yun ang crucial part ng pagiging isang security guard. Kaya minsan ang dami na sabi bastos yung guard, pero sa salita lang naman kasi mga Bisaya, mga Ilocano, dati niyan sila ganun talaga yung mga salita lahat pag galing ng probinsya, ang lalakas ng boses niyan. Siyempre, alam natin yung nature ng probinsya, pero kaya nga sabi ko sa mag-aaralin natin po yan. Huwag natin hayaan na masanay tayo yung kung nasaan tayo dito. Okay, una po yun na napipilitan lang. Pangalawa, madaling magka-license. Madali na magkaroon ng license, palakad ko lang yan, paasikaso ko, okay na. Kasi ngayon, legit naman po yan. Kapag graduate ka, especially pag tapos ka ng college, pwede officer agad ng license, paasikaso mo yan. Pero syempre, magkanta ka pa rin ng training, hindi naman yun. Ano po yun? Dahil magka-license kaysa guard na lang. Kasi kung sa mga factory ka pa, dami-dami pang gagawin mo, may mga training pa, ganyan, ganito, ganyan. So, sa security, pag meron ka, ang dami, lalo ngayon, napaka-in-demand ng security guard. Ang daming nangangailangan. Sobrang konti ang supply ng security. Sabi nga, supply in demand yan eh. Kumbaga, ang taas ng demand, mababa ang supply. So, talaga nagkakaroon ng scarcity sa security. Ganyan, economy yan eh. Ganun po talaga eh. Okay? So, pangatlo po, may padrino sa agency na papasukan. Yan, yung mga padrino. Kaya, madali lang. Andun si kumpare ko, officer doon yun. Andun si kakilala ko, madali akong backupan niya. Walang problema po sa padrino. Normal po, lahat naman tayo dumaan yan. May tumulong. Dapat ang ilagay natin sa isip natin. May tutulong sa akin sigurado. Pero worth it na ako itulungan niya kasi pag-ubuti ko para din sa kanya. Ang iba kasi, kung may kamag-anak, may mga kumpare, so pagka may mali, madali niya si pare, baka pa ako dapat ko hindi. Kailangan sustainable naman na tulungan ka, na para naman hindi masira yung tutulong sa atin, para makatulong pa sa mga susunod, di ba? Kasi iba dyan, tulad sa akin, hindi naman sa pagmamalaki, ano po, mga officer ko before, tinawagan ako, baka may tao kang kakilala, so yung mga follower natin naman na wala pang mga license, may mga license, walang trabaho, ibinabato ko sa kanila, biniyan ako sa kay malapit, kaya po yung mga follower ko na wala pong duty, mapa SG, SO yan, comment lang po kayo at kung sakaling malapit kayo din sa mga area na may mga bekan, sa mga kilala po natin mga agency, i-refer po namin kayo. Make sure lang, ang ibigay nyo lang sa akin talaga is yung pagiging mabuti nyo sa trabaho ninyo para hindi tayo masira. Una, para din po sa inyo yan, pag natulungan kayo, yun lang po ang hinihingi ko sa inyo para kung sakaling wala kayong trabaho, mabigyan kayo. Ano po, hindi naman gusto doon sa agency na ipagpabibigyan ko sa inyo, inform nyo lang. Kung talagang hindi kayo sustainable doon, at talaga namang walang problema, right sa man natin na lumipat. Ano po? Okay? So yung pang-apat po natin, yung panghuli, walang knowledge about security industry. Ito yung talagang sobrang sakit na ng security industry, mga security guard.
Mag-guard, tanungin mo, basic lang po, hindi alam. Dapat po pag naging guard na tayo, despite na ipinasikaso natin yung license natin, mag-aral kayo about basic like 11 general orders, kabisaduhin po natin yan. Dapat hindi nyo kinakalimutan yan. You have to memorize 11 general orders. Diba? Tapos security guards kayo, kabisaduhin. Kasi like tatanong Then ito yung pinaka-Bible ay kung sinasabi ng trabaho ng security nyo, 11 general orders. Lahat ng trabaho nyo na gagawin sa pagiging isang security guard, nakabangga po dyan sa 11 general orders. Kaya po dapat kinakabisa natin. We have to memorize, know the meaning, and the importance for 11 general orders is the application. Lahat naman po ang pinaka-importante sa mga natutunan natin is the application. I-apply natin yung ating natutunan. Yun ang pinaka-the best po. Kaya dapat, alam natin. Kasi kung memorize mo ng 11 Diyos, di mo alam yung meaning, paano may i-apply? Diba dapat tatlo po yan? You have to memorize, know the meaning, and the important is the application. So yun po yung mga reason kung bakit hindi ganun ka-effective ang mga security guard. So yung mga iba naman na nagtagal na talaga dyan, halimbawa, pansamantala lang, ayun pala, pansamantagal na, wala pong problema dyan. Alam niyo po sa trabaho ng security guard, sobrang laki ng may iipon mo kung marunong ka lang mag-budget. Unang-una, wala kang pahinga sa trabaho. Halos walang day off, straighten pa, pag natapat. Kasi sobrang dami talaga ng kailangan na hindi na nasusustain na yung needs ng company or ng detachment para doon sa mga. Kasi hindi naman ganun kalali din mag-hire ng guard na. Kung may uniform, siyempre, ang mga client, mapipili din yan. I-check pa kung knowledgeable ka. Okay, may license ka nga. Ang tanong, paano may perform? Kung pag tinanong ka, hindi mo kabisadong 11Q, anong gagawin mo sa trabaho? Sabi, magti-training ka na naman, mag-aaral ka. Training school dapat ang puntahan mo, hindi agad yun. Maraming ganyan pero okay, sige, given na po yan. Dapat naman, bago kayo pumasok, kapisaduhin nyo naman. At yung mga tutulong naman, mga padrino, turuan nyo naman na pag-memorize ka ng 11Q, kahit 5 o 2, 3 dyan, ipag naman isa, walang alam. Mamimili pa. Sir, 11 Geo number 5 lang po yung kabisado ko. May iksi pa. Okay, ano yung Geo number 5? To quit my post only when properly relieved. Okay, ano ibig sabihin yan? Hindi na alam. Iba, paano po nag-turnover yan? Pag nag-endorse. So, walang alam. Ang mangyayari, iba, manggangay sa mga officer, sabihin, command responsibility. Di po ba? So, sobrang bigat yan pabigat lalo yan sa mga officer na pupunta sa puso biyang ituturo na lang dyan yung mga policy ng company, ano yung gagawin, hindi back to zero ka, aaralin man ni mag-logbook, minsan hindi marunong, di po ba? So kailangan bago naman natin silang ipasok doon, hindi, kasi pagka binigyan mo lang ng license yan, hindi mo tinuruan na yung magiging trabaho niya, yung basic, hindi mo siya tinulungan papahirapan mo, baka may pagpasok na magka-problema pa, hindi siya nagbayad pa or worse, nakulong pa yan. Paano tulong? Dapat pa ako kasi pagka tumutulong ako sa mga security guard na mag-start, dapat binibigyan ko agad sila ng mga pag-aaral. Memorize mo yan, ito yung ganyan, ganito habang inaasikaso yung license. So, pag naging guard na, marunong na siya. Tumatagal sa security industry. Hindi yung, kumusta ka na siya, natanggal ako kasi mali pala yung ginawa ko. Hindi mo siya natulungan. Pinabigyan ako. Iba kasi dyan, hindi naman natin nilalahat gumanansya lang. Siyempre, pag nag-asikaso ko ng license, meron kang ganansya dyan, mga 1.5, 2.5, 2,000. So parang iyon, ginawa mong hanap buhay. Walang problema dun tama naman, syempre mag-aasikaso ka. Pero dapat ang aim mo muna bago ka kumita is to help others. Yun dapat, parang, okay, parang negosyo na rin yan Tapos tutulungan mo na para magka-license. Pagka nagkaroon na, babato mo na kung saan-saan, papahirapan mo yung officer. Dapat hindi ganun. Magkaroon naman tayo ng pagmamahal din sa trabaho natin bilang mga security personnel. Kasi hindi biro. Sabi nga, there's establishment exists without security guard. Ay mga naglalaki, ang mga establishment, ang mga negosyo, katuwang dyan ang mga security personnel. Dapat talagang sinasaluduan. Ng iba naman kasi, dyan, pagdating sa guard, akala nila, patamad-tamad lang, paupo-upo lang, ganyan. Ay anong gagawin ng guard? Kung di tumayo umupo, alam maglambitin yan dyan, di ba? So, nature ng trabaho, ganun talaga. Pero ang utak niyan, gumagalaw. Hindi ibig sabihin nagpapabaya. So, yun po yung pinakamahalaga na dapat maintindihan. So, yung topic natin, yung title po nito, wala sa puso ang pagiging security guard. So, habang pag naging guard na po tayo, mahalin po natin. Embrace po natin. Huwag nating hahayaan na masira tayo sa pagiging guard. Kasi, madadala po natin yan. Kung ano tayo ngayon, kung dilipat ka ng trabaho, dala-dala mo po yan, nakakabit na sa iyan bilang isang empleyado. So pag mahusay ka security personnel, umalis ka man dyan, at least di na tayo perfect. Ibig sabihin, nadala mo pa rin yung pagiging mabuti mong security guard pag tumalong ka na sa pagiging isang, halimbawa, maging isa ka ng pulis,
magiging guro ka na. Hindi natin masasabi. Ang dami din dyan na nagsimula sa pagiging guard pero nag-success na sila. Marami akong mga security guard din na kasama dati. Ngayon, iba na yung mga trabaho nila, mga natin success na. So, normal po yun. Tsaka, pagiging guard, di naman sabihin, di ka success Ang tanong dyan ano ba yung meron ka? Ano na ipundar mo? Ano yung savings mo? Ang titignan din yung savings mo, hindi ano ka ng sweldo mo. Lagi pong sinasabi yan. Dapat maisip po natin yan. Hindi ko mo sa guard ka, hindi ka na makakaipon, hindi ka na mag-alas. Hindi po. Depende yan paano mo dalhin yung kita mo. Hindi yan sa kung ano yung ano ka. Tapos ako, bachelor ako. Okay, sige. Pasado ako. Tapos ako ng criminology. Ano ako? Board passer ako. Okay, sige. Pulis ka na. Ang tanong mo dyan, ano yung naipon mo? May savings ka ba? May na-invest ka ba? Wala, tagtad ka ng utang. So, hindi doon ko nakikita. Sabi nga, marami na po niya na sabi na hindi ang diploma ang isang sukatan para ka mag-success sa buhay. Napakanipis lang po niya. Kumbaga, stepping stone pa lang yan. Yung papel ng diploma na yan or yung mga license na yan. Ang pinakadamis po ngayon is work smart, not work hard. Work smart. Gamitin mo. Kumbaga, you have to know how to invest. Yan po lagi dito sa mga guard ko. Dapat matuto kayo when it comes to money. Financial literacy, mahalaga po yan. So, may mga topic din po tayo na sa iba kong vlog at gagawa pa po tayo to help security guard na matuto mag-info para pag nag-retiro tayo, dumating tayo na sa pag-ano na kaya na natin mag-ano ng sarili nating negosyo, makatulong sa marami, and then pwede na tayo. Kasi may wala kang kaipon-ipon, tumanda ka, nag-retiro ka na sa game guard or anumang trabaho, wala kang savings, napakahirap po ng buhay. Okay, lagi po natin tatandaan sa puso po natin na pagiging security guard, saluduhan natin yung trabaho natin at baka mahalin, maging ano po tayo, maging isang way para makatulong din sa marami. Maraming salamat po and God bless po sa atin yan.